Sunod mga kababayan, eto yung ating pag-uusapan. Eto na mga kababayan. Ano yan, Ken? Eto na mga kababayan. Senator Robin Padilla. Galit na galit. Halos umiyak. Bakit? Mga kababayan, galit na galit si Robin, halos umiyak. Bakit nga ba? Kasi po, mga kababayan, bakit daw nakasali ang pangalan niya sa sa Cabral Files? Tignan ninyo. Hindi ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umunoy nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 NEP o tinatawag ngayong Cabral's List. Ginoong Pangulo, napakasakit po nito sapagkat ako po sa panahon na yon ang presidente ng opposition party na sa kalagitnaan po ng kampanya at eleksyon ay nailagay po ang aking pangalan dito. Ito po yung napakasakit po para sa akin. Nasaktan. Hindi ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umunoy nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 NEP o tinatawag ngayong Cabral's List. Mga kababayan, bakit daw ganon? Bakit daw ganon? Napasali daw ang pangalan niya sa Cabral's List. Bakit hindi mo tanungin si Leandro Libeste? Di ba si Leandro Libeste naglabas niyan? Ngayon nagtatanong siya, nanggagalaiti dahil napasama ang pangalan niya sa Cabral's List? Itanong mo kay Leandro Libeste. Di ba mga DDS? Ngayon mga DDS, ito na. Di ba botong-boto kayo kay Leandro? Di ba tuwang-tuwa kayo kay Kiko Barsaga? Ngayon si Senator Robin umiiyak. Bakit napasali ang pangalan niya na merong insertion sa Cabral's List sa DPWH leaks? So ngayon mga kababayan, sino ba ang tatanungin natin? Sino ang tatanungin natin? Sino ba ang sisihin natin? Sino ba ang naglabas niyan? Si Ken Garcia ba? Sino ba ang naglabas niyan? Si PBBM? Senator Robin? Tanungin mo kay Leandro Libeste kung bakit nandyan siya. Di ba? Si Manny Pacquiao nga 2022 natapos ang termino. Nasali pa sa 2025 budget. Yun ng kongresista na namatay na. Saan ba yun? Batangas ba yun? Pampanga. Nasali pa nga matagal ng patay. Di ba? Kaya ako, bilang masasabi ko lang dito sa sinabi ni Senator Robin kung bakit siya napasali, ay iwan ko yan. Iwan ko lang, Senator Robin, sinong nagsali sa'yo dyan? Di ba? Iwan ko lang. Iwan ko lang kung sino ang nagsali sa'yo dyan. Kasi lumabas po ang DPWH leaks na yan ay kay Leandro Libeste. Di ba kaalyado nyo yun? Di ba mahal na mahal niya si Digong kaya nga siya nag-OJT sa Davao Di ba? Kaya tingnan nyo pati Diyos ko, pati nga si Bongo at si Bato. Nasali nga doon na may tag 500 million. Di ba? Bakit hindi niyo subukang tanungin? Ito po yun mga kababayan, yung iniiyak. Hindi ko po lubos maunawaan. Hindi daw niya lubos maunawaan. Ito mga kababayan. DPWH leaks. BNC. Pakinggan nyo mga kababayan. Tumbok na rin si VP Sara ng tinaguriang DPWH leaks. Nahawak dawit si Bohol Congresswoman-elect. Muling kinalkal ng Milyonaryo News Channel ang tinaguriang DPWH. Matapos naming himayin na ang umano'y wish list ng mga senador sa tinaguriang DPWH leaks, project request naman ng mga kongresista ang nakalkal ng aming. Matapos naming himayin na ang tila umabot na rin sa Malacanang ang so-called DP. Tinumbok na rin si DP. Wala na sa palasyo pero hinahabol pa rin ang This is what tinumbok na rin. Walang pangalan at mukha. Tila umabot. Hindi multo, kundi Posible
posibleng humarap sa Post senator left behind sa 19th Congress. Lahat daw sila nag-request ng mga proyekto sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program o NEP. Sa tinaguriang DPWH leaks na hawak ng Bilyonaryo News Channel, inisa-isa namin na ang laman ng kontrobersyal na dokumento. At narito ang unang bahagi ng exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ayan, pakinggan ninyo ha. As a general rule, with very little exceptions, it is Yusek Maria Catalina Cabral, with the imprimatur of Secretary Mark Villar, and later continued by Sec Manny Bonoan, who had control at the DPWH level to remove, include, add, deduct, or modify insertions of items in the NEP for Diba? Add, remove, deduct. infrastructure or those pertaining to DPWH. November 14, 2025, nang idetali ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang umano'y sistema ng korupsyon sa budget ng ahensya. Aniya, mula sa pagbuo pa lang ng National Expenditure Program o NEP, tila meron na agad designated proponents at sponsors ng mga proyekto na siyang Diba? May pasabi-sabi pa si Robin. Hanggat may baha, may buwaya! My God. Hanggat may baha, may buwaya! Tapos kasali siya. O yun, umiyak. Senator Robin, sorry. Itanong mo kay Leandro Libeste kung bakit ka napasali dyan. Pasigaw-sigaw ka pa noon, hanggat may baha, may buwaya! Tapos kasali umiiyak. tumatanggap ng porsyento o kickback. Ang isa sa mga umano'y architect ng sistema, walang iba kundi ang yumaong si former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Tapos sasabihin pa niya, sunugin natin ang 1,000 piso bill para malaman natin kung sino ang kurap. Kasi nga, kapag may bulto-bulto kang tinatagong 1,000, syempre ipapalit mo agad yan. So kung sino man ang mayroong bulto-bultong bilyon na tinatago, ibig sabihin siya yung kurap. Paano kung hindi naman politiko? Paano kung negosyante? Syempre ang daming negosyante na bilyon ang nakabolt. So, ibig sabihin pala, pagka nagpapalit ka ng 1 billion sa bangko kasi susunugin ang 1,000 ay tatanggalin, so kurap ka na? Apakabobo naman na ganyan. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Sa patuloy na paggulong ng investigasyon sa flood control scandal, nagnilaman ng mga balita ang mga dokumentong naglalaman umano ng listahan ng mga proyektong ipinasok sa NEP at kung sino ang mga proponent o nag-request nito. Nakakuha ang Bilyonaryo News Channel ng kopya ng umano'y DPWH leaks. Nilalaman nito ang listahan ng mga senador na nag-request daw ng mga proyekto at ang detalye ng mga proyektong ito para sa 2025 NEP. Para sa unang bahagi ng aming report, ilalabas namin ang lahat ng mga senador na nakapaloob sa DPWH leaks. Pinakamaraming requested projects umano, si former Senator at ngayon DepEd Secretary Sonny Angara, na proponent ng 105 projects sa 2025 NEP. July 2024 na-appoint si Angara bilang DepEd Secretary mula sa pagiging isang senador, ilang buwan matapos simulan ang budget setting para sa 2025. Pumapangalawa si Senator Cheese Escudero na may 34 projects. Ikatlo si Senator Joel Villanueva na may 30 projects. Ikaapat si Senator Amy Marcos na may 28 projects. 14 projects naman ang nakalaan para kay Senators Alan at Pia Cayetano. Mga 11 projects para anti-corrupt kay yan Senator ha. Mark Villar. 11 projects din para kay Senator Grace Poe. Siyam sina Senators Raffy Tulfo at former Senator Bong Revilla. Ito para kay former Senator Coco Pimentel. Tig-anim naman sina Senators Migs Zubiri at Jinggoy Estrada. 5 projects each para kina Senators Bongo, Bato de la Rosa, Lito Lapid at former Senator Francis Tolentino. 4 projects each for Senators Loren Legarda, Win Gatchalian at former Senator Nancy Binay. 2 projects each for Senators J.V. Ejercito, Robin Padilla at former Senator Manny Pacquiao. Robin Padilla, Manny Pacquiao, at sino pa yung isa? Kaya ngayon mga kababayan, eto. Tandaan po natin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Tandaan po natin, hanggat may baha,
may buhaya. Eh, bakit kayo nag-iiyak-iyak ka? Kasi nasangkot ka. naman kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umunoy nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 NEP o tinatawag ngayong Cabral's List. Ginoong Pangulo, napakasakit po nito sapagkat ako po sa panahon na yun, ang presidente ng opposition party na sa kalagitnaan po ng kampanya Ma'am Ana Fe, eleksyon, hello po. ay nailagay po ang aking pangalan dito. Ito po yung napakasakit po para sa akin. I'm 10 hours in and I haven't gotten this. Mahal na Pangulo. Nagulat po ako. Bakit po napasali yung pangalan ko? Tandaan po natin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Hindi ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umunoy nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 NEP o tinatawag ngayong Cabral's List. Ginoong Pangulo, napakasakit po nito sapagkat ako po sa panahon na yon ang presidente ng opposition party na sa kalagitnaan po ng kampanya at eleksyon ay nailagay po ang aking pangalan dito. Ito po yung napakasakit po para sa akin. Alam niyo, wala akong problema dito Pero natatawa ako. Kasi, Tandaan po natin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Hindi ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umunoy nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH. utang ina kasi, tigilan nyo kasi yung pagmamalinis ninyo. Sabihin nyo, hanggat may baha, may buhaya. Nakakalungkot pong isipin kung bakit nasali ang ating pangalan. Dear Tita Charo, maalaala mo kaya ang sumpa mo sa akin? Ano nga? Sa ilalim ng... Hindi ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umunoy nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2025 NEP o tinatawag ngayong Cabral's List. Ginoong Pangulo, napakasakit po nito sapagkat ako po sa panahon na yun ang presidente ng opposition party na sa kalagitnaan po ng kampanya at eleksyon ay nailagay po ang aking pangalan dito. Ito po yung napakasakit po para sa akin. Tandaan po natin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Ay, nako, iwan ko lang. Maalaala mo kaya ang sinabi mo sa Senate, hanggat may baha, may buhaya. Nakakaiyak po, Ginoong Pangulo, kung bakit napasali ang pangalan natin. Maalaala mo kaya hanggat may baha, may buhaya. Bakit kasali yung pangalan niya? Ay, nako. Ay, iwan ko lang mga kababayan, sumasakit yung aking IUD. Kahapon pa lang naman ako pinutulan. Natanggal yung aking IUD, nalaglag. Ay, nako. Uy, nalaglag yung aking IUD, yung aking catheter. Ay, nako, my God. Ginoong gagmay, dagkog purol, panabangi, yung IUD ko nalaglag. Di ba umirian Suzuki? Diyos ko, Robin. Tandaan po natin, kapag may baha,
May buhaya! Salamat po, Ginoong Pangulo. Nakakalungkot pong isipin kung bakit po napasali ang pangalan natin. Hindi ko po lubos maunawaan kung paano pong naisama ang aking pangalan sa listahan ng mga di umunoy nagkaroon ng insertion sa pondo ng DPWH sa ilalim ng 2020. Tandaan po natin, hanggat may baha, may buhaya. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Tragas na yan. Ayoko na, Lord. Lord, in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, Lord. Maawa po kayo, Lord. Patawarin mo po ako, Lord. Nagre-react lang po. So yun lang po mga kababayan. Mag-ingat po kayo palagi. Mamaya po, may live po tayo ulit. Yun po muna yung ating pag-uusapan. Mga kababayan, yun po muna yung ating pag-uusapan. Maraming salamat. Mga kababayan, hindi ko po kayo maisa-isa. Mamaya po alas 9, mag-live po tayo ulit. And see you next live. God bless. Thank you. God bless. Bye-bye po. Sa Sirisa Force, hindi ko po kayo maisa-isa. Maraming salamat po, pero nakikita ko po kayo dyan. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa akin. At sa inyong lahat dyan, no? Mapa Luzon, Visayas, at sa Republic of Mindanao. Maraming salamat po sa inyo. Saan mang sulok ng mundo, maaasahan nyo. Uy, bumalik na pala si Willie Rebillame. Kaso pag open ng show niya, galit na galit. Uy, gago, mamaya pa yan i-play yung tugtog na yan. Bumalik na daw si Willie. Kaso lang, unang open pa lang ng palabas, nagmura na. Mamaya pa bubuksan yan, tanga. Gumagano na. Tanga, mamaya pa yung tugtog na yan. Wala talagang manonood. Sa Luzon, sa Visayas, at sa Mindanao, saan mang sulok ng mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. Mag-ingat po kayo.